Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Eira, nagimbal sa na lamang magkapatid sila ni Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Tinang Ses, desperada na sa paghahanap ng pera para sa ipambabayad sa ransom na hinihingi nitong si Sally kapalit ng pagpapakawala kay Attorney Lilet at Attorney Meredith dahil binigyan lang sila ng isang araw na palugit nitong si Sally para maibigay ang halagang hinihingi nito sa kanila. Halos hindi nakatulog si Tinang Ses sa pag-iisip kung ano na ang kalagayan nitong si Lilet sa kamay nitong si Sally. Kaya gagawa daw ng paraan si Tinang Ses upang matubos ang pinakamamahal niyang anak-anakan na itong si Lilet. Nangako din si Kurt at si Bonnie na gagawa sila ng paraan para tumulong para mabawi at mapauwi nila ng ligtas itong si Lilet at si Attorney Meredith. Kinabukasan, abala at hindi pa din mapakali si Eira kung saan nahanap o kukuha ng napakalaking halaga na hinihingi nitong si Sally sa kanila. Sinamahan at dinamayan ni Bonnie at Spanky si Eira. Nakaisip si Eira ng paraan kung saan siya makakakuha ng pera para matubos ang Mami Meredith niya. Nagtanong si Spanky kung saan naman siya kukuha ng ganung kalaking halaga at kung ano ang naisip ni Eira. Sumagot si Eira, "I have access in my trust fund. I can use that as ransom payment to save my mati." Sumagot si Spanky at tumutol sa idea nitong si Eira. "I don't think it's a good idea to concede to that ransom." Sumang-ayon naman si Bonnie sa pagtanggi nitong si Spanky sa idea nitong si Eira. Sinabi ni Bonnie kay Eira, "Walang kasiguraduhan kahit magbayad tayo ng ransom na hindi sasaktan ang mami mo pati na si Lilet." Kaya sumagot si Eira, "So what are you trying to say? Na wala ng pag-asa para isave pa ang mati ko?" Sumagot si Bonnie, "Hindi sa ganun, Eira. Kailangan nating mag-isip at pagplanuhan lahat ng gagawin natin dahil baka mapahamak lalo ang mami mo pati na si Lilet at baka maisahan tayo at kunin lang nila ang ibabayad mo sa kanila." Sumang-ayon si Spanky, "Bonnie is right. Hindi natin hawak ang utak ni Sally. Baka maggoyo lang tayo at kunin lang nila sa atin ang pera na ibibigay natin sa kanila." Nag-isip si Eira kung ano ba ang magiging desisyon niya para mailigtas ang Mami Meredith niya. Samantala, maagang gumising si Tinang Ses para maghagilap ng pera para ipambayad dito kay Sally. Sinamahan ni Ses ang beste ni Lilet para maghagilap ng pera pantubos kay Lilet. Una nilang pinuntahan ang law firm nitong si Calorena para manghingi ng tulong para sa kaligtasan nitong si Lilet. Dahil alam naman natin na napakalaki ng naging parte nitong si Lilet sa law firm ng hawak nitong si CRD at nitong si Calorena. Dahil sa dami ng kasong pinanalo nitong si Lilet, hindi nahiya si Tinang Ses na lumapit sa mag-asawang Calorena at CRD dahil alam ni Ses na malaki ang naitulong ni Lilet sa law firm nito. Pero bigo sila Tinang Ses sa paghingi ng tulong sa kanila. Kahit anong pagmamakaawa ang gawin ni Tinang Ses kay CRD at Calorena para tulungan sila matubos si Lilet at mapahiram sila ng pera. Sinabi ni CRD kay Ses, "Even if I wanted to save Lilet, my first responsibility is to buy law firm. Pasensya na po kayo. Wala talaga kaming perang ipahihiram sa inyo." Napaluha na lang si Tinang Ses sa pagtanggi ni CRD na tulungan sila. Maging si Calorena ay nalungkot sa desisyon ng asawang si CRD. Nagpaalam na sila CRD kila Ses dahil wala daw talaga silang maitutulong dito at mabuti at maghanap na lang sila sa iba nang pupwedeng makatulong sa kanila.
Nalungkot si Melay sa naging desisyon ni CRD. Tinanong niya si Ses, paano na yan Tita Ses? Anong gagawin natin? Saan pa tayo hihingi ng tulong at manghihiram ng pera para kay Lilet? Sumagot si Ses habang nakatulala. Isa na lang yung solusyon. Isa na lang ang alam kong pwede kong puntahan. Si Patricia. Nagulat si Melay. Tinanong niya si Ses, sigurado ka na ba dyan, Tita Ses? Alam naman natin na hindi kasundo ni Lilet si Ma'am Patricia. Baka ipagtabuyan lang tayo ni Ma'am Patricia kapag nagmunta tayo doon sa bahay nila. Pinaalis na muna ni Ses itong si Melay para makauwi muna sa bahay nila at si Ses na daw ang bahala na pumunta sa bahay nila Patricia. Sumagot si Ses, wala na akong pakialam. Desperada na ako na makahanap ng paraan at solusyon para makauwi ng buhay si Lilet sa atin. Kaya gagawin ko ang lahat para kay Lilet. Kahit lumuhod pa ako sa harap ni Patricia, gagawin ko. Mapahiram lang niya tayo ng pera para pantubos kay Lilet. Kaya naman hindi na nag-aksaya ng oras na puntahan ni Ses si Patricia sa bahay nila para subukan na manghingi ng tulong dito. Pagdating ng bahay nila Ramir, pinatawag agad ni Ses si Patricia sa katulong nito. Bumaba agad si Patricia kasama si Trixie. Nagtataka si Trixie kung ano ang ginagawa nila Ses sa bahay nila. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Ses. Kinausap agad ni Ses si Patricia tungkol sa pakay ni Ses kung bakit nagpunta siya sa bahay nito. Tinapat ni Ses si Patricia at sinabi niya, nandito ako para manghingi ng tulong sa iyo Patricia. Nanghihingi ng ransom si Sally, kapalit ng pagpapatakas kay Lilet. Tulungan mo kami. Kailangan kong makahagilap ng 2 milyon para ipambayad kay Sally. Dahil kung hindi daw kami makakapagbayad kay Sally, ay papatayin niya si Lilet. Nagulat si Trixie sa sinabi nitong si Ses. Sumagot naman si Patricia kay Ses, kung gusto mo talagang mabawi si Lilet sa kamay ng mga kidnappers na yon, pwede ko naman ikaw tulungan sa isang kondisyon. Nagulat si Ses sa pagpayag ni Patricia na tulungan siya. Nagtanong si Ses kung ano ang kondisyon na gustong ipagawa sa kanya ni Patricia. Agad-agad na kinuha ni Patricia ang kainan ng aso nila at nilapag sa sahig. Kainin mo to, pagkain ng mga alaga kong aso. Hindi nagdalawang isip si Ses na lumuhod at sundin ang utos ni Patricia at kainin ang pagkain ng aso ni Patricia. Nagimbal naman si Trixie sa pinagawa ni Patricia kay Ses dahil hindi makatarungan ang pinagawa ng mami niyang si Patricia. Samantala, pinuntahan ni Patricia si Eira para tumutol sa pagtulong ni Eira kay Lilet. Sinabi ni Patricia kay Eira, kung palalampasin mo to get rid of that Lilet, sinasabi ko sa'yo, mawawala sa'yo ang mami mo. Nagtanong si Eira kay Patricia, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Patricia kay Eira ang totoo, anak ng mami Meredith mo si Lilet kay Ramir, kaya kung ako sa'yo, hindi ko hahayaan na makihati si Lilet sa pagmamahal ng mami Meredith mo. Maniniwala kaya si Eira sa sinasabi nitong si Patricia? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matchas. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.